Amen. Good evening po sa bawat isa. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Luke. Luke chapter 21. So maliit lang po ito na hindi masyadong mahaba yung verse na pag-aaralan po natin. Luke chapter 21, verse 1 up to verse 4. Kung nandyan na po kayo, say loud amen. Amen. So basahin po natin ng sabay-sabay. Ano po? From verse 1 up to verse 4. Ready, begin. And he looked up and saw the rich man casting the gift into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting thither 2 mites. And he said, Of a truth I say unto you, that the poor widow has cast more than they all. For all these have of their abundance cast unto the offering of God, but she of her penury hath cast in all his living that she had. Amen. Tayo po muna ay pumikit, manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita, matuto at mas makilala po kayo, Panginoon. Lumalim yung aming pananampalataya, Panginoon, sa inyo at kami ay mas lalong kagamit-gamit po sa inyo na may bahagi din ang inyong salita po, Panginoon. At amin pong panalangin, Panginoon, sa gabi pong ito, sa inyo pong salita na aming mapapag-aralan, nawa mangusap po ito sa puso ng bawat isa po sa amin at dalangin po namin na kayo po ang pumagit na po sa amin sa oras na ito, magbigay po sa bawat isa sa amin ng knowledge and wisdom na talagang maunawaan at maintindihan ang inyong katotohanan na nanggagaling po sa inyong salita, Panginoon. At patawad po sa aming mga kasalanan at pagkukulang po sa inyo at lahat po ng papuri at pasasalamat binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito lang po. Amen. So dito po sa ating pag-aaralan in Luke chapter 21, verse 1 to 4, ito po ay patungkol sa widow woman. Na po, not only sa widow woman, meron pong binanggit dito na isang mayaman at isang mahirap na nagbibigay na kanilang offering doon po sa treasury in the temple. Ano po, hindi po ito yung temple na binasa natin kanina sa ating Bible reading, ano po, na itinayo ni Solomon. No, ito po yung second temple na itinayo po nila after nilang lumabas sa slavery in Egypt. Ano po, nung sila po ay nakarating na doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. And makikita natin dito, kung ating pag-aaralan, itong templo po na ito ay tumulong dito si Herod sa pagtatayo po nito at pagpapaganda ng templo na ito. No? So, ang title po nito ng ating pag-aaralan, The Widow's Offering, Giving That Pleases God. No? The Widow's Offering, Giving That Pleases God. O ang handog ng balo, pagbibigay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? At ang pinakang tema po nitong ating pag-aaralan, I think di naman dito tatagal ng ganun katagal, no? Ang tema po nito is God honors sacrificial giving that comes from a sincere and faithful heart. No, God honors sacrificial giving that comes from sincere and faithful heart, no? So yan, may Tagalog naman po diyan. Pinaparangalan ng Diyos ang pagbibigay na may sakripisyo. Naranasan nyo nang magbigay out of your, parang, dahil meron ka, kaya ka lang nagbibigay. Pero yung nagbibigay ka
kahit wala ka na, iba po yun. Magkaiba po yung bagay na yan. Ano? At yan po ang ating pag-aaralan sa gabi pong ito. No? Pagbibigay ng may sakripisyo na nagmumula sa isang tapat, mark the word po at tapat, at may pananampalatayang puso. No? So dito po sa ating pag-aaralan, in Luke chapter 21, verse 1 to 4, makikita natin dito na Jesus watched people giving their offering in the temple. So kung babalikan natin, from verse 20, ang Panginoong Jesucristo po ay nasa templo, siya po ay nagtuturo, kasama yung kanyang mga disipulo, at nandun po yung mga scribe, Pharisees, elders, children of Israel. At siya po ay nagtuturo. Balik po tayo ng verse 20. From verse 1, ang sabi dito, verse 1 up to verse 19, tinatalakay po dito yung Jesus authority. Question nila yung authority ng Panginoon. Pero from verse 1, sabi dito, and it came to pass that on one of those days, as he taught, si Jesus Christ po yung he na tinutukoy dito, the people in the temple, and preached the gospel, and the chief priest and the scribe came upon him with the elders. Ito na po yung question na nila, yung authority ng Panginoon, kung saan ba nanggaling. No? Then from verse 20 up to verse 26, ito yung patungkol sa tribute, sa yung kay Caesar. Yung ibigay niyo yung para kay Caesar at yung para sa Panginoon. No? And bigyan ko kayo ng konting background lang po. 27 up to verse 34, dito po tinutukoy naman yung children of resurrection. No? Until, ano po yan? Until 47 at 40. No? And dito naman po sa 41, ito po yung last na tinalakay natin last Sunday. I think si Pastor Jake yung nag-preach nito. From verse 41 up to 47, ito po yung tinutukoy na David's son and the Lord. No? And from verse 46, dito tinuturo ng Panginoon, sabi niya dito, from verse 46 to 47, ito po unawain natin. Yung sinasabi ng Panginoon patungkol dito sa mga scribes na beware of the scribes which desire to walk in long robes and love greetings in the markets and the highest seats in the synagogues and the chief rooms of feast, which devour. Ano ibig sabihin ng devour? Devour widows' houses. Ibig sabihin, sinasakop nila yung mga bahay o kinakamkam nila, yung mga ari-arian ng mga widows. And for a shoe make long prayers, the same shall receive greater damnation. Ano ibig sabihin po nito sa tinutukoy ng Panginoon sa 46 and 47 ng Luke chapter 20? Tinutukoy po ng Panginoon dito yung pagiging hipokrito nito mga scribes na to. Na kayo ay mga nananalangin, ang gaganda ng mga suot nyo, pero mali naman yung inyong mga ginagawa. Mali naman yung inyong hangarin. Mali naman yung inyong motibo. Tingnan niyo po ang sinabi dito sa verse 47. Which devour widows' houses. No? Then after that, pumasok na po ang Panginoon dito in verse chapter 21, verse 1 to 4. Patungkol po ito nung after niya magturo, actually ito po yung manghuling araw niya before the crucifixion, no? Bago po siya ipako sa krus. No? And ito yung mga last warning niya dito sa mga elders, sa mga Pharisees, sa mga scribe, no po, at sa mga ibang tao pa doon na maniwala na kayo sa aking sinasabi o tinuturo. No? Pero ang dating po nito is nagtuturo ang Panginoon, ganun po katigas ang ulo nitong mga children of Israel o ng mga scribes and Pharisees na ayaw nilang maniwala sa Panginoong Hesukristo. No? At kung itutuloy natin yung pagbabasa until chapter 5,
No, sabi yan, and as some spake of them of the temple, now it was adorned with a goodly stone. Ito na po yung sinasabi ng Panginoon, and gifts, and said, as for these things which ye behold, the days will come, dadating yung araw, and the which there shall not be left, walang matitira dito sa templong ito, at maguguho ito o mawawasak. Amen? Now, dito po tayo sa ating topic na ating pag-aaralan. No? Binigyan ko lang kayo ng konting background kung saan ba, bakit ba napunta dito. Ano po? So dito po sa ating pag-aaralan in Luke chapter 21 verse 1 to 4 na sinasabi dito, Jesus watched people giving their offerings in the temple. Doon po sa templong ito, meron pong mga offering po doon na doon naglalagay ng mga offering yung mga tao. No, mapamayaman o mapamahirap, sila po ay nagbibigay ng kanilang offering. No? And kaya sila nagbibigay, ang pagbibigay po ng offering is part of worship to the Lord. No? Meaning to say, ino-honor mo ang Panginoon sa biyaya na pinagkakaloob niya sa iyo at ito ay binabalik mo sa Kanya upang magamit sa Kanyang gawain. Amen? No? And then, ang sabi po dito, no, pinagmasdan ni Jesus ang mga taong naguhulog ng kanilang mga handog sa kabangyaman ng templo. No, may mga mayaman na nagbibigay ng mga malalaking pera, pero mayroon din namang mahihirap na kung ano lang yung kakayahan nila na kaya nilang ibigay. Now, ano po ba yung pinakang punto na tinuturo ng Panginoon dito, no? Do sabi dito, hindi naman walang sinabi ng Panginoong Hesus, hindi niya naman sinabi na mali yung binigay nung mayaman. Wala din siyang sinabi na tama yung sinabi nung widow. So ano ba yung tinuturo ng Panginoon dito in Luke chapter 21 verse 1 to 4? No? This is not about how big or small yung iyong ibibigay. No? Ang pinakambagay na tinuturo po dito, this passage teaches that God, ang Panginoon, not measure o hindi niya sinusukat ang pagbibigay o yung mga binibigay po natin by size or by the amount. Amen? But by the heart, faith, and sacrifice sa likod po ng mga bagay na yun. No? Amen? No? So, unang puntos natin. First point, God values the heart and sacrifice behind the gift more than the amount of the given. Amen? Mas pinapahalagahan ng Diyos ang puso at sakripisyo na nasa likod ng handog kaysa sa laki ng halagang ibinibigay. Amen? Masama ba magbigay ng malaki? Hindi. Amen? Kung meron ka, pinagpala ka ng Diyos at willing ka magbigay, mabuti yun. Walang masama doon. At hindi rin naman masama na maliit lang yung iyong ibibigay at ito lang yung kaya mo, wala rin pong masama doon. No? Ano yung tinitingnan ng Panginoon po dito? Yung puso sa tamang pagbibigay. Yung iyong motibo, ano ba yung motibo mo? Ano ba yung nasa puso mo? Ano ba yung hangarin natin sa ating pagbibigay? No, sabi dito in Luke chapter 21 verse 3. Sabi dito, this poor widow hath cast in more than they all. Bakit sinabi na this poor widow cast more than they all? 2 mites lang naman yung binigay niya. Gaano ba kahalaga yung 2 mites? No, sa panahon po nila, yung 2 mites po ay tinatawag na lepta. Ito po ay, kumbaga sa pera natin ngayon, mas maliit pa siya sa 5. Parang nasa 1/4 lang po siya ng 5. Ganon po siya kaliit. At kung titignan mo, parang wala siyang halaga. Amen? Pero makikita natin dito, hindi yung binigay niya ang tinignan ng Diyos. Amen? So basahin natin Luke chapter 21 verse 3.
Ang sabi ng Panginoon, and He said, of a truth I say unto you. Meaning to say, sabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Parang halimbawa, pag nagsasalita ka, meron kang kausap. Sa maniwala at sa hindi, totoo yung sinasabi ko. Sigurado ko na totoo yung sinasabi ko. Ganito yung binibigyan din ng Panginoon yung kanyang sinasabi. No? Of a truth I say unto you, that this poor widow cast in more than they all. Bakit? In verse 4, for all this have of their abundance cast in unto the offering of God. But, ito po verse 4, she, her penury hath cast in all the living that she had. Meaning to say, lahat po, yun na lang po yung meron siya na natitira sa kanya, na pwede niya ibili ng pagkain niya, na ikabubuhay niya, ibinigay niya. No? Now, ang makikita natin dito, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Na kahit mawalan siya, alam niya ang Panginoon ang magpo-provide ng pangangailangan niya. No, makikita natin dito na hindi tinignan ng Diyos yung liit ng kanyang ibinigay, kundi yung puso at kanyang sakripisyo sa kanyang pagbibigay. Amen? No? Jesus did not focus on how much widow gave. He looked at her heart, sa kanyang puso, and rich gave their abundance, but the widow gave sacrifice. Ano yung binigay niya? Hindi 2 mites, hindi 5 duling yung binigay niya. Ano yung ibinigay niya sa Panginoon? Ano yung kanyang inoffer? Pagtitiwala sa Diyos. Amen? Pagtitiwala sa Diyos, na alam niya ang Panginoon ang magpo-provide ng kanyang pangangailangan. Amen? Hindi pinagtuunan ng Panginoong Hesus ng pansin kung gaano kaliit o kalaki yung ating ibibigay, kundi yung ating puso motibo. Kung mapapansin nyo palagi sa nanalangin sa doxology, Panginoon, bigyan nyo kami ng tamang puso, tamang motibo, tamang hangarin sa aming pagbibigayan. Bakit? Upang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan at maging kagamit-gamit sa inyong gawain. Amen? Ano po yung application natin dito? We must give with sincere heart. Tayo dapat ay magkaroon ng tamang puso, sincere, not to impress others. Hindi lang ito para magbibigay ka kasi gusto mong i-impress yung pastor mo, gusto mong i-impress yung mga kapatiran, yung mga tao, kaya ka magbibigay. No. Kaya tayo nagbibigay, we have a sincere heart and right mind and motive sa ating pagbibigayan dahil nauunawaan natin kung saan ba talaga ito ginagamit. At bukod doon, kaya tayo nagbibigay dahil alam natin na tayo ay pinagpalaan na ng Diyos. Amen? No? Ang tunay na pagbibigay ay nagmumula sa pusong tapat sa Diyos, hindi sa hangaring humanga o mapansin ng iba. Amen? No, tandaan po natin, nakikita ng Diyos ang iyong motibo. Alam ng Diyos ang motibo ng bawat isa sa atin. Wala po tayo may tatago sa Diyos. Amen? Hindi naman niya kilala tong mga to eh. Yung rich man na yun and yung etong poor widow. Now, bakit ba ganun kahirap itong widow? No? Bigyan ko kayo ng konting background patungkol sa mga widow. Ano po? Widow, balo siya, no? Balo. At nung times po na to, in the Bible times, pagka namatay po ang asawa ng isang babae, namatay yung lalaki, mawawalan na sila ng source of income. No? At parang nagiging kawawa po sila. Nagiging mahirap sa kanila kasi nawawalan sila ng provider. No? At mostly, yung yaman po ng lalaki, in the Bible times, sa kanila pong kanilang pamumuhay noon, kapag namatay ang lalaki, mostly, hindi napupunta doon sa babae yung yaman ng lalaki.
sa mga anak na lalaki, or minsan dun sa pamilya ng lalaki. Kaya anong nangyayari, itong asawang babae, walang natitira sa kanya. No, hindi katulad ngayon, yung mga babae nagtatrabaho sila, merong mga career woman ngayon, ano po. Pero nung Bible times, no, hindi naman lahat ng widow ganon. No? Andun sila Ruth, Naomi. Sino ba yung widow? Si Naomi ba? Naomi yung widow, di ba? Pero hindi naman siya ganon kahirap. No, hindi naman lahat ng widow is ganon. Pero mostly ng widow in the Bible, sila yung naghihirap, no, dahil nawawalan nga sila ng provider, no? At napapansin natin dito na itong widow na pinag-aaralan natin, ganun yung kanyang sitwasyon, ano po. Pangalawa, true generosity is measured by faith, love, and willingness. Tingnan niyo po true generosity is measured by faith. Ano ibig sabihin ng faith? Pananampalataya, love, pagmamahal, pag-ibig, and willingness. Kusang loob, hindi sa pilitan. Amen? Not by how much is given. Maliit man yan o malaki. No? Ang tunay na pagiging mapagbigay ay hindi nasusukat sa dami ng ibinibigay. Hindi, pagpapalain ako ng Diyos, magbibigay ako ng bibigay. Mali po yung ganong kaisipan. Magbibigay ka dahil pinagpala ka na ng Diyos. Amen? No? Ibinibigay kundi sa pananampalataya, pag-ibig, at kahandaang magbigay. Luke chapter 21 verse 4. Ano po sabi diyan? For all this have of their abundance, patungkol dito sa mga rich men. Cast, no? Kumbaga, yung sumusobra sa kanilang kayamanan, yun yung kanilang ibinibigay. Pero etong babaeng ito, but she had cast in all the living that she had. Lahat ng kanyang ikabubuhay ay kanyang ibinigay. Kaya ang sabi ng Panginoon, mas malaki pa yung kanyang ibinigay kesa sa mga mayayamang ito. Bakit? Because all that she had, he gave. Amen? So makikita natin dito, the widow's offering showed complete trust, buo, hindi half na pagtitiwala, complete trust in God. Her generosity was an act of faith and love, not display of wealth. Hindi ito payabangan ng mas mayaman ako, mas marami akong ari-arian, mas okay ako. Hindi. No? Wala pong ganon. Amen? Lahat ay sa biyaya lamang po ng Diyos. Amen? Ang handog ng balo ay nagpakita ng buong pagtitiwala sa Diyos. At kanyang pagiging mapagbigay ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at pag-ibig, hindi pagpapakita ng kayamanan. Amen? Para po sa ating application dito sa verse 2, points number 2 natin. Give willingly and joyfully. Tayo po ay magbigay ng bukal sa ating puso at may kagalakan. Yung magbibigay ka, alam mo yun, nagigets niyo po? Naintindihan niyo po? No? Masaya po ba kayo magbigay sa Diyos? No? Kasi nga, pag may mga ambagan, sharean, ayun na naman, ambagan na naman. No? So, dapat po hindi tayo ganon. Amen? It's our privilege and opportunity na makapagbigay. Amen? Magbigay, hindi dahil sa napipilitan, kundi ng kusang loob at may pusong masaya. No? Trust God even when giving requires sacrifice. Minsan kailangan natin ng sakripisyo. Alam nyo, minsan kung walang pagsasakripisyo, hindi mo rin maramdaman yung pagpapala. Nagigets nyo po? Naintindihan nyo?
Alam mo, dahil alam mong meron ka, okay, bigay ko kasi meron ako. Pero try mong, yung magsasacrifice ka, isasacrifice mo kahit wala ka, na magbibigay ka pa rin. Dahil magtitiwala ka sa Diyos na alam mo na kahit wala ka, Panginoon ang magbibigay at magpo-provide ng pangangailangan mo. Amen. Merong sakripisyo, merong bigat kumbaga. Sabi nga sa pag-aaral namin, ano po, laging binabanggit ni Pastor Cornelio, Pastor JP, na kung walang bigat yung ginagawa mo, hindi mo rin, kumbaga sa pag-aaral, no, sa pag-aaral po namin, kung hindi mo lalagyan ng bigat, wala rin, hindi ka rin matututo. Hindi mo lalagay ng pressure, parang normal lang. Parang smooth lang. Di ba minsan pagka may pressure sa trabaho, mas natututo tayo, may nalalearn tayo. Amen? Naintindihan niyo po? Amen? Nandiyan pa po ba kayo? No? Trust God even requires sacrifice. Meaning, manalig sa Diyos kahit na ang ating pagbibigay ay may kalakip na sakripisyo sapagkat siya ay tapat at naglalaan ng ating mga pangangailangan. Amen? So, pangatlo, even a small gift is precious to God when it is given wholeheartedly, buong puso. Hindi half-heartedly, no? Kahit maliit ang handog, mahalaga ito sa Diyos kung, no, ibinibigay ng buong puso. Amen? Verse 4, ano po ang sabi dyan? She had cast in all the living that she had. Ilan yung binigay po niya? 2 mites. 2 singkong duling. Kung tawagin sa Pilipino. Amen? Imagine nyo po, yun lang yung ibibigay nyo. Yun lang yung kakayahan nyo. Minsan inuusgahan natin eh. Bakit yun lang binigay mo? Baka hindi natin alam, baka yun lang yung meron siya. At ipinagkatiwala niya yung lahat sa Panginoon. Amen? The widow's 2 mites seems parang anliit, parang walang halaga sa ibang tao, pero sa Diyos, ito ay precious, ito ay mahalaga. Amen? Dahil ibinigay niya ang lahat ng meron siya, kalakip doon yung kanyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Never think your gift or service is too small to God. No? Huwag kailanman isipin ng iyong handog o paglilingkod, this is not only about your giving your sacrifices, yung iyong mga ginagawa para sa Diyos. Pagmamaneho, you sacrifice, wala kang tulog, nanunundo ka, may sakit ka. Amen? You sacrifice for the Lord. Amen? Ang nakikita ng Diyos, yung puso mo, yung willingness mo, yung hangarin mo. Amen? At yun yung mas pinapahalagahan ng Panginoon. Amen? Napakaganda nga nung song offering kanina eh. Ang title ng song offering niya? God sees the heart. Man sees the outside, but God sees the heart. Amen? Ganun lang po, no? Faithful giving, no matter how small, no, gaano man kaliit, ay nagbibigay yan ng honor sa Panginoon. Amen. Para po sa ating pagtatapos, no? Ang kwento pong ito na pinag-aaral natin patungkol sa balo ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa halaga ng ating handog, kundi siya po ay tumitingin sa kalagayan ng puso ng bawat isa sa atin. No? Nalulugod ang Panginoon kapag tayo ay nagbibigay ng may pananampalataya at pag-ibig at sakripisyo. No? Meron man tayong marami o kakaunti, no? Nagiging mahalaga ang ating pagbibigay kapag
ito ay ihahandog ng buong puso sa Diyos, no? Pansinin niyo po yung ginawa ng widow na ito. She's not holding back anything. She offered everything unto the Lord. No, nung pinag-aaralan ko po ito, naalala ko yung ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Wala po siyang hinold back na anything. He sacrificed, no? Kung maalalahanin po, sinulat ko na dito alalahanin din po natin ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. No, ibinigay niya yung kanyang buhay, napako siya sa krus, namatay, inilibing. Ano po, bakit niya ginawa yon? No? Dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. At ayaw niyang mapunta tayo sa apoy ng impyerno at magdusa. Amen? Ganun po tayo kamahal ng Diyos. No? He sacrificed everything para sa atin. Now, the question is, ano yung what we can sacrifice for the Lord? Kung maaalala niyo po yung sinabi ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ano ba yung maibabalik ko o magagawa ko para sa Diyos sa kabila ng lahat na pagpapala na ginawa niya para sa akin? Amen? So yun lamang po. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin na pag-aralan patungkol po dito sa widow at sa kanyang pagbibigay na nagbigay po ng aral po sa amin na kayo po ay hindi tumitingin sa laki o liit ng aming ibinibigay, bagkus kayo po ay mas pinapaalagahan po ninyo yung aming puso sa aming pagbibigay, yung aming motibo, yung aming hangarin, at yung aming pananampalataya po sa inyo at pagtitiwala po sa inyo. Nawa Panginoon, ang aming pong panalangin, bigay niyo po kami ng right heart, right mind, right motive po Panginoon, at buong pusong pagtatapat at pagtitiwala po sa inyo, hindi lamang po sa aming mga ibinibigay na nagmula din po sa inyo, pagkos sa lahat po ng aspeto ng aming buhay po Panginoon. At nawa, patawad po Panginoon sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, lahat po ng papuri at salamat pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Upo muna kayo. May dalawang principle doon sa Matthew chapter 21 verse 1 to 4. Principle of fingers principle. Ano ba 'yon? Ganyan yung isa. At saka yung isa ganyan. Okay, that's his finger principle. Yung isa ganyan. Ano ibig sabihin nun? Yung mga may kaya, ito lang yung binibigay. Pero naka-hold yun dito. Okay? Yung walang kaya, lahat nakabigay. Sabihin, walang natira. So, walang reservation yun. Another principle that I learned is that, like this. Okay? Like this. Principle yun ni William Colgate. Yung 90% sa Diyos, sa ministry, 10% sa Kanya. Okay? Sa Kanya ito, nakalabas ito. So, saan kayo nandun? Saan kayo doon sa principle na yan? Are you in the areas or in the principle of you hold back, or you just give what you want to give, but actually mas marami yung nasa iyo?
or you just give the 90% and the 10% sa'yo, or you give it all. Saan na kayo doon sa inyong faith? Actually, that's faith. Okay? That's faith we call. And those people who offers sacrificially, wholeheartedly to the Lord, are those who's trusting, are those believers or those Christian is trusting the Savior, knowing that they just trust the Lord with all in their lives, that the Lord is their supply. No, halimbawa, sa area ng inyong pagbibigay, sa area ng inyong ginagawa, hindi natin pag-uusapan lang yung pagbibigay. No? Maging sa area ng inyong paglilingkod. Saan na kayo? Meron ba kayong sinasakripisyo o lagi mo lang tinitingnan yung sarili mo? Lagi kang merong kinikip sa sarili mo, pahinga, lakas. But actually, lahat ng yan galing sa Diyos. Asawa mo, anak mo, tatay at nanay mo, trabaho mo, lakas, paggising mo ng umaga, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magpuri sa Kanya dahil pwede ka naman niyang tigas ng ulo mo, hindi ka naman nagbibigay, hindi ka naman naglilingkod, akin na lang yung buhay mo, hindi eh. Pero binibigyan tayo ng Diyos araw-araw ng pagkakataon na gawin yung gusto niya, hindi yung gusto. Alam mo, here's the ideology na inimput sa atin ng tao. Makasarili. Yun ang ideology. Kung babasahin mo yung Bible, ang talagang reason bakit ka binigyan ng Panginoon ng buhay is to glorify Him. Amen. Not to satisfy your wants, yourself. Yung ideology tinuro sa atin noon, kahit sa school, kahit saan, mga encourager na tao, ang ideology nila, pahalagahan mo yung sarili mo kaysa sa Diyos. Binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo kaysa sa Diyos. No. God is more, if you value the Lord God in your life more than anything, God will value you in likewise. Amen? Did you remember, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6? Mas yung lahat na nagva-value o pinapriority ang Panginoon, ibinabalik sa kanila ng Panginoon yung blessing. Okay? So again, I will not give my full ano na ba yung ibinigay mo sa Diyos na nararamdaman mo nagtiwala ka sa Diyos? Meron ka na bang binigay sa Diyos? Again, hindi lang natin pinag-uusapan dito yung pera, yung oras mo. Nagbigay ka na ba meron ka na bang ibinigay sa Diyos na mas nagtiwala ka sa Kanya? Kung wala pa, why don't you come now? May I ask the pianist to please play softly, and may I invite the brethren. I want to practice. We want to practice. If you be blessed by the message, what is your response?
You can pray right now while your head bows, while your eyes close, while the piano is playing softly. If you want more challenge in your life, why don't you step up your faith in response to the truths that we have been heard a while ago? What is your response? If that widow woman give everything she has, and you have been blessed kaysa dun sa babaeng widow, you are more blessed with her. And what is your response right now? Ano yung tugon mo nung narinig mo yung katuhanan ng tamang pagbibigay, tamang paglilingkod at tamang pagpaparangal sa Diyos? You have a minute to pray and come to the Lord in response to the truth. Once again, let us all arise and let us sing, I surrender all. The first stanza, as the message says, us give our everything, our time, our talents, and our treasures. Let us sing the first stanza of I surrender all. 147, page 147. Let us sing first stanza of I surrender all. Let's go to God in prayer. Meron po bang urgent prayer request? This is a closing prayer. Urgent prayer request apart for the complete healing for Sister Annalisa, Sister Marjorie and her sister, si Janet, ay parehas po sila may dengue. Dinengge sila nasa Pilipinas. And I think, nasa hospital ba sila? Let's pray for them. Who else? Any urgent? Sa Kuwait? Meron po ba kayong prayer request? That is flight of July 31. Sister Mayan. Who else? Flight niyo sa? Okay, July 28, Galvan, Hong Kong. Ano po? Tapos ang flight nyo, kailan? Kailan ang flight nyo? Meron? 2018. Okay. Galvan, okay. And Texon. Who else?
passport ni Braille. Passport. Processing of passport Makabalik si Brian dito. of Braille. Anyone else? Okay, if there's none. Meron po yata naka-message, nakita ko. Hindi ko makita. Sino yun? Si vaccine po ni Baby Caleb bukas kasama na po sa prayer. Vaccine ni Caleb. 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 Okay, tayo pong lahat ay malangin at hinihiling ko muli yung ating pong pianist to play at this soft play of piano while we are praying. Father God, we thank you for the opportunity, actually the privilege you have given to us this day for the sustaining grace, O Lord, to worship you and for the grace you have bestowed to us this day. And also, we thank you, Father, for the spiritual food or blessings we have received to you since morning up to this moment. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan sa buhay o sa salita mo na dapat namin pong ipamuhay in our daily living, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami. We can in ourselves apart for your grace, Panginoon Diyos. And so we ask and beg for your help na tulungan niyo po kami lumakad sa nais mo po, Panginoon Diyos, hindi po sa nais po namin. Sa gabi pong ito, kami po lumalapit, Panginoon, ilalapit ko po ang complete healing kay Sister Annalisa, complete recovery sa kanya pong kamakailan lang na operation. Nawa, Panginoon Diyos, maghilom agad yung sugat, yung anumang, Panginoon, na operate sa kanya. Nawa, Panginoon, ay provide niyo po yung pangangailangan nila, yung desires nila. And we believe, and we still believe, both now and forever, that we have a all-powerful God than anything. If the doctor can predict, but it is limited. We have a infinite God na kahit na gaano nakatanda. If Sarah bare Isaac in her old age, the God of Isaac, the God of Abraham is our God up to this moment. And so, Lord, we commit to you the Lumage family, their desires, and the healing for Sister Annalisa. Also for complete healing for Sister Marjorie and Janet Benson. Tulungan niyo po sila, Panginoon Diyos. They are now in the hospital. We pray, Father, for the complete healing. Gamitin niyo po yung gamot kung binibigyan sila ng gamot na maging instrumento sa kanila pong ikagagaling strength, Panginoon, sa kanilang lupang pangangatawan. Panginoon, hinihiling ko din po yung pagbabalik po ni Sister Mayan sa July 31, that is on Friday, Panginoon, ang pag-iingat mo, safety, good weather, kalakasan, financial provision, hanggang sa makabalik po dito siya sa UAE. Akin na rin pong ilalapit, Panginoon, ang Galvan family, si Mariel, ang kanyang mga anak, si Henrich, si Hera, kasama Sister Jen, papunta ng Hong Kong sa July 28. Ganun din ang flight ni Brother Joel, Brother Dave, papunta ng Hong Kong. Lord, we pray for your provision and protection to them. And also strength, Panginoon, financially, pagkaloob mo din yung pangangailangan nila. And they will be a blessing to our kababayan in Hong Kong to share the gospel, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang kalabong flight, Panginoon. Akin na rin pong kinukumit, Ama, ang processing ng passport ni Braille bukas. Panginoon, hiniling ko po ang favor, ang maagarang pagpaprocess ng kanyang passport
upang si Briley ay makapiling niya ang kanyang ama, si Brother Sandro, Panginoon, dito sa UAE, makabalik siya sa UAE. Financial provision, Panginoon Diyos, at tulungan niyo po si Jenna Joy nagpa-process na maisama din po niya pagbabalik dito si Briley, Panginoon Diyos. Siniling ko rin po, Panginoon, ang vaccine ni Caleb Kabatik, anak ni Brother Benji at Sister Arlene Joy Kabatik. Bukas, siniling ko po, Ama, na naway bigyan niyo mo ng kalakasan ang pangatawan ni Caleb, at nawa, Panginoon, ay protection sa kanya. Palakihin niyo po siya na may takot sa inyo, Panginoon Diyos, at sumusunod at masunuring bata sa kanya mga magulang, especially sa inyo po, Panginoon Diyos. Pagpalaan niyo po ang Kabatik family at yun po ang bawat isa sa amin po mga kapatiran na nangangailangan ng kagalingan. Sister Sharina, Panginoon, meron po siyang kaunting nararamdaman sa kanya po physical na pangatawan. Ganun din po, Panginoon, ang aking may bahay, kagalingan sa kanya pong karamdaman. Si Dayan, sa kanya pong sakit ng ulo, kagalingan po, Panginoon Diyos. Ama, hindi po namin kaya ito. Kailangan na kailangan po namin ng biyaya mo sa aming po buhay. Salamat po, O Diyos. Sustain niyo po kami habang kami ay nag-aantay ng pagbabalik ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tulungan niyo po kami magtapat at maglingkod. Ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa nag-iisang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas sa Jesucristo. Amen. God bless you all, and you are dismissed. Let's enjoy our dinner fellowship. Ang ating pong inihanda po ng ating pong grupo ng Servants Group. Okay? And